Masisisi ba natin ang mga taong bayan na magsasalita na itong si Sara Duterte ay talagang may tornilyong maluwag sa ulo niya at may sayad talaga? Ngayon, kasalukuyan kasi siyang nag-iikot sa buong bansa sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas para magkaroon ng 1-month-long celebration ng anniversary daw ng Office of the Vice President. Hindi ko alam kung anong dapat nilang i-celebrate. Dapat bang i-celebrate na siya ang pangalawang pangulo? Wala naman siyang significant na ginawa para sa bayan, para mag-celebrate. Walang dahilan para mag-celebrate, lalo na ngayon, tad sila ng issues na ayaw nilang harapin. Tumatalikod sila sa responsibilidad nila na ipaalam sa taong bayan kung saan napunta ang mga pondo nila. Sa isang speech niya dito sa Ifugao, sinabi niya sa mga tao in a speech na ang diwa daw ng Pasko ay pagpapatawad, pagmamahalan, at pagbibigayan. Pero in the same speech, sa harap ng mga the same tao, the same audience, hindi daw niya kayang gawin yon, hindi daw siya makakapagpatawad, hanggang libingan daw. Anong masasabi niyo? Di ba? Talagang may diferensya sa pag-iisip. At ikaw pa yung hindi mo kaya magpatawad. Ang napakalaking tanong, ano bang naging kasalanan sa'yo ni PBBM unang-una na at hindi mo siya kayang patawarin? Sino ba ang nag-umpisa na to? Yung tatay mo na tumawag sa kanya ng adik at bangag at sinundan ng mga DDS. Hanggang ikaw nga minumura mo ng malutong si PBBM. At saka pinagbabantaan mo pa na papatayin pati si FL Lisa at si Speaker Martin Romualdez. Ano ang kasalanan nila sa'yo? Anong kasalanan na napakalaki na hindi mo sila kayang patawarin? Kayo naman na nag-umpisa ni hindi ka nga pinapatulan ni PBBM. Ni ayaw nga sumagot sa mga ginagawa nyo. Ang mga gumagawa na to sa'yo ay yung mga congressmen na pinagmumura mo din, na hindi mo binibigyan ng respeto at sila'y nakabisto sa mga anomalya na ginawa mo. Anong gusto mong mangyari? Pag nabisto ka na ikaw may kasalanan, na may ginagawa kang anomalya, ibang tao na naman ang ituturo mo at palalabasin mo pa na may malaking kasalanan sila sa'yo. Hindi politika ang pinag-uusapan sa issue ng confidential fund. Hindi yan politika, yan ay pondo ng taong bayan na hindi mo maipaliwanag kung saan mo dinala. Yan, issue na yan. Bakit sisisihin mo si PBBM na hindi mo kayang patawarin? Kami bang mga taong bayan? Kami mga ordinaryong Pilipino? Kala mo ba kaya ka namin patawarin hanggat hindi mo na explain na mabuti kung saan mo na dinala yung pondo na yan? Kitang-kita naman namin na binulsa mo yan. Kaya kung meron man dapat na hindi kayang patawarin dito, ikaw yun. Ikaw yun dahil ikaw ang maraming kasalanan sa mga taong bayan, sa mga mamamayang Pilipino. Hindi si PBBM o kahit sino pa man ang may kasalanan sa'yo. Yun na nga po ang pinagtataka ko mga kababayan. Bakit po sa lahat ng nangyayari sa mga Duterte, sa kampo po ng mga Duterte, ay ang Pangulong Bongbong Marcos po ang sinisisi nila. At sa Pangulo sila nagagalit. Isa-isahin po natin at atin pong i-analyze. Yung pong nangyari kay Alice Guo, ang bumangga naman po dyan sila, Senator Risa. And if I'm not mistaken, si Senator Gatchalian. Kung di po ako nagkakamali, sila po. Yung pong nag-file ng kaso kay Kong Pulong, kay Atty. Manscarpio at kay dating Pangulong Duterte, si Senator Trillanes po. Yun naman pong nag-asikaso at nag-file po ng impeachment complaint laban po kay VP Sara ay sila Senator De Lima at Makabayan Black, if I'm not mistaken. And yung nagbubusisi po ng confidential fund ni VP Sara at ng iba pa niyang pondo ay Quadcom at ang COA. Yung nangyari po kay Quiboloy, yung pagkakakulong ni Quiboloy at mga kasong isa na pa sa kanya, ang mga taong nakipaglaban dyan ay sila Senator Risa din at saka yung mga di umano'y na biktima ni Quiboloy, So, wala pong kinalaman ng Pangulo. Yung paghahanap kay Bantag, kay Tebes, kay Michael Yang, wala naman pong kinalaman dyan ng Pangulo. Sila po'y pinaghahanap ng batas dahil meron po silang kailangang ipaliwanag at panagutan sa batas, Sila po ay may mga kaso na kinakaharap. Yung pong nangyari kay Harry Roque at sa asawa niya, wala rin pong kinalaman ng Pangulo dyan dahil di umano'y silang nadadawet, Doon po sa pagkakaunawa ko ay di umano'y sila nadadawet sa issue ng Pogo. Sino ba nagpapasok ng Pogo? Nung nakarang administrasyon niya na-legalize, di ba? Hindi naman po Pangulong Marcos ang nagsabi sa kanila na papasokin niya ang Pogo, may involved kayo sa Pogo. Hindi, dahil nandito na yung mga Pogo, wala pa ang Pangulong Marcos.
Tapos nung nalaman ang mga kung ano-anong mga di umano'y illegal na nangyayari dyan sa loob ng Pogo, ang naghalukay niyan ay sila Senator Risa at ang Congress, no? Wala pong kinalaman ng Pangulo. Sa mga EGK, sa mga nangyari kay Garma, hindi naman po Pangulo ang nagsasampa ng kaso. Hindi naman po Pangulo ang nagsabi na imbestigahan niyo yan. Ako po'y naniniwala na walang kinalaman ng Pangulo doon. Yung, if I'm not mistaken, magsasampa or nagsampa na ng kaso si Senator Gordon sa mga opisyal ng Pharmaly dahil may nakakitaan din sila doon na di umano'y anomalya. Si Senator Gordon yun, hindi rin naman ng Pangulo. No? So, sa kung ano-ano pang nahalukay na mga hindi maganda at nabusisi na nagresulta sa pagsasampa ng kaso laban sa nakaraang administrasyon at sa dating Pangulo at sa kampo niya at sa kanyang mga kasamahan or mga kaalyado, walang kinalaman ng Pangulong Marcos doon. Naniniwala po ako na walang kinalaman ng Pangulong Marcos. So, gaya po ng sinasabi ni Sir, bakit po si Pangulong Marcos Jr. ang minumura nyo, ang binabatikos nyo, ang binabastos nyo, ang sinisisi nyo, at pinagbubuntanan nyo ng galit? Yun po ang hindi ko maintindihan mga kababayan. Bakit ang Pangulo? Pati yung First Lady nadadamay, no? So, hindi ako makakita ng magandang paliwanag eh. Dahil ang mga kasong yan naman na isinampa laban sa mga kaalyado at mga nasa kampo ng Pangulong Duterte, yan naman ay may kinalaman sa kanilang panunungkulan nung nakarang administrasyon. May kinalaman sa kanilang mga naging aksyon at polisiya nung sila ang nasa kapangyarihan. Yung mga impeachment complaint at saka mga reklamo patungkol sa paggamit ni VP Sara sa kanyang pondo at confidential fund, yan naman po inabusisi dahil sa mga findings ng COA at dahil sa mga dokumento at resibo na ipinasa ni VP Sara sa COA na kinakitaan ng mga di umano'y fabricated at mga peking impormasyon or peking resibo. So, yung Pangulong Marcos ba nagsabi na, uy, mag-submit ka ng mga peking resibo or kaduda-dudang mga dokumento? Ang Pangulong Marcos ba nagsabi nun? Siya bang gumawa ng mga dokumento? Nag-prepare? Di ba hindi? At hindi rin naman ang Pangulo ang nag-audit at nakatuklas ng mga di umano'y kaduda-duda, questionable at fabricated na mga impormasyon at dokumento na nakita ng COA at Quadcom sa paggamit ng pondo ng OBP at saka ng DepEd ni VP Sara. Hindi po ang Pangulo, hands off po siya dyan. Hindi nga siya nagsasalita patungkol sa mga issue na yan. Ngayon siguro sasabihin nyo, ay nako kasi yan lang ang alam mo kakamping pero hindi mo alam yung nangyayari sa likod ng stage, sa backstage or yung nangyayari sa background or yung nangyayari na hindi natin nakikita. Siguro sasabihin nyo mga DDS na nag-uusap-usap yung mga yan at ang Pangulo ang nag-uutos sa kanila. Mali po kayo dyan. Mali. Uulitin ko, walang kinalaman dyan ng Pangulo. Bakit ko nasabi? Dahil ang mga tao na nakakabangga po ng kampo ng mga Duterte, Senator Trillanes, Senator De Lima, Senator Risa Hontiveros, Makabayan Black, Franz Castro, Quadcom, kung sino-sino pa, lahat naman sila halos ay hindi kaalyado ng Pangulong Bongbong Marcos. Doon na lang po sa mga talagang bumangga kila Kibuloy at kila Pangulong Duterte, Atty. Manscarpio, Kong Pulong, VP Sara, sino-sino mga bumangga sa kanila. Sa mapa-impeachment, mapa-pag-file ng kaso, mapa-pagbusisi ng mga pondo, sino-sino. Senator Risa, Senator Trillanes, Senator De Lima, Franz Castro. Lahat yan, mga yan ay hindi po kaalyado ng Pangulo. Sa katunayan, rival pa, noong 2022. Sila ang mga magkakatunggali. So, wala kayong karapatan at wala kayong patunay sa sinasabi niyo mga DDS na ang Pangulong Marcos Jr. ang nasa likod ng lahat ng ito. Mali, no? Hindi sila magkakakampi, hindi sila magkakaalyado. Kaya hindi mauutusan ng Pangulong Marcos sila Senator Trillanes, Senator De Lima, Senator Risa Hontiveros para gawin ang ginagawa nila. Dahil ang mga ito ay matatalino rin. Sila Senator De Lima, Senator Trillanes, Senator Hontiveros, merong mga sariling pag-iisip at initiative yung mga yan. Hindi yan magpapadikta. No? Ang totoo mga DDS,
Ang totoo, kaya kayo nagagalit sa Pangulo, kaya siya ang minumura nyo, kaya siya ang pinagtutuunan nyo ng galit nyo, ay dahil nakikita nyo na hindi niya po protektahan ng mali. Hindi niya po protektahan ng mga idol nyo kapag sila'y nabusisi, nasampahan ng kaso, pinakulong, or pina-impeach. Yan. Kaya masama ang loob nyo dahil hindi pinoprotektahan ng Pangulong Bongbong Marcos ang mali. Yan po ang aking nakikita. No? Hinahayaan lang niya na gumulong ang tamang proseso at hustisya. Kaya masama ang loob nyo dahil yung mga idol nyo ay nabubusisi, nakakakitaan ng mga anomalyang pinaggagawa nila at ang Pangulong Bongbong Marcos ay hindi sila pinoprotektahan o hindi sila kinukonsinte. Yan ang totoo. Kaya masama ang loob nyo, kaya mura kayo ng mura, kaya nagagalit kayo, kaya lumalabas ang masamang side nyo. Lumalabas ang napakasama at hindi katanggap-tanggap na pag-uugali at behavior nyo sa social media at sa publiko. Lumalabas kayo sa kalye, lumalabas kayo sa EDSA, kung ano-anong sinisigaw nyo, kung ano-anong gusto nyo mangyari. Sumama ang loob nyo at nagalit kayo sa Pangulo dahil hindi niya pinapakita sa inyo na kayo'y makakakuha ng suporta sa kanya or protection or pangungunsinte, lalo-lalo na kung evident na may mali at anomalya. Doon na lamang po sa findings ng Quadcom patungkol dun sa mga EGK at war on drugs. Ano pong nalaman natin? Maliliit na tao ang tinumba, pero yung mga malalapit sa kanya at mga kaalyado, kamag-anak, anak, manugang ay naaakusahan, no? Nalilink sa smuggling ng mga illegal na droga. Yan po ang ayon sa Quadcom. Kaya kayo masama ang loob sa Pangulong Bongbong Marcos dahil hindi niya pinagtatanggol at pinoprotektahan ng mga idol nyo. Bakit naman niya gagawin yon? Masama ang loob nyo dahil ang daming nabuking na hindi tama at questionable kaduda-duda na pag-handle ni VP Sara ng confidential fund. Masama ang loob nyo dahil hindi ito pinagtatakpan ng Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya ito kukonsintihin. Yon ang nakita ko at nakita siguro ni Sir, nakita namin na mga reason kung bakit kayo nagkakaganyan na ang Pangulo ang sinisisi nyo. Unfortunately for you, matatalino ang mas maraming Pilipino. Wala kaming magagawa kung ayaw nyo magpatawad, magpapasko, ayaw nyo magpatawad, wala kaming magagawa. Hindi naman kailangan ng Pangulo na humingi ng patawad sa inyo. Na tila ginagaslight nyo pa na parang gusto nyo palabasan na Pangulo pa ang may kasalanan. Wala namang ginagawang masama sa inyo. No? So yun lang mga kababayan. Ang mga tao talaga no, kapag nabuking, kapag nakita yung mga ginagawang mali, nagagalit-galitan, nagmumura kung ano-ano sinasabi, pero maraming tao, maraming Pilipino ang matalino, mauunawaan yan. Ano? So malalaman natin, malapit na kung sila ba ay guilty at may dapat panagutan or kung sila ay malinis at tapat sa taong bayan. Malalaman natin yan. Malapit na mga kababayan. Maraming pong salamat sa panonood. Sana po i-like nyo ang ating video at sana po makapag-komento kayo at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.